Humanitarian assistance and disaster response sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine. Ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali niya, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Ano po itong humanitarian and assistance and disaster response ng AFP kaugnay po ng epekto ng Bagyong Christine? Ano po yung mga specific po nilang ginagawa? Ito pong mga assets, mga AFP na inyo pong i-deploy? Yes, niya, no, nung lumabas pa lang itong news, no, na darating nga itong Bagyong Christine, nagkaroon na po tayo ng standby units on red alert status, no. Yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas has been fully mobilizing since day one din ng ating Tropical Storm Christine, no. We were utilizing yung ating mga available assets, lahat yan, no, pati mga rubber boats and mga trucks natin na available, lahat yan na ikinumit po natin. And those that are in areas na hindi rin talagang affected nitong Typhoon Christine, no, pinul natin yung resources natin dito sa most affected. Over and above that, no, yung assets natin, nandiyan din yung ating mga sundalo, Marines and our Navy and Air Force personnel all working together in this, no. We also have allocated our facilities to conduct rescue and relief and rehabilitation operations, kung saan din pwede tayong mag-pool ng ating mga relief operations, ginagamit din natin ang ating mga facilities nito. So we are working with in close coordination with other uniformed services, no, kasama dyan ang ating Philippine National Police, ang ating Bureau of Fire Protection, and of course the Philippine Coast Guard din, no, para ma-ensure natin ang ating swift and comprehensive response para dito. So sa kasalukuyan, tumutulungan pa rin ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa ating mga apektadong rehiyon ng Bagyong Christine, no, sa pag-deploy ng tauhan nga natin for HADR operations. Colonel Padilla, gaano po karami ang i-deploy na tauhan ng AFP para sa rescue and relief operations at anong mga lugar ang inyong tinututukan ngayon? Yes, ma'am, no, it varies, no, but for search and rescue and retrieval efforts, we have been extensive, no, in providing for our personnel and equipment. At the onset, we have deployed, ma'am, 28 squads, around 1,409 teams, and 3,176 assets from the Armed Forces of the Philippines. And sa Bureau of Fire Protection, kasama din natin yan sa kanilang deployment. Currently, ma'am, we have 2,695 search and rescue and retrieval teams and around 4,914 SRR assets po natin na naka-standby with 195 individuals who have been successfully rescuing po, no, dito sa ating Calabarzon and Region 5 areas po. So around ang kinumit natin, ma'am, is around 2,000 na mga tauhan po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakatalaga sa mga pangunahing lugar na nalubha pong naapektuhan nitong bagyo. Particularly po dito sa Rio ng Bicol, sa Eastern Visayas at saka sa Southern Luzon. So sa ngayon po, nakatuon ang mga ito sa pagsasagawa na po ng mga rescue operations at pagbibigay po ng medical aid sa pamamahagi rin po ng relief supplies. Kasama rin po tayo dyan. So inihayag po ng Pangulo ang paggamit ng EDCA sites para po sa relief operations. Ano po ang update dito? Ano po yung mga nangyayari sa mga EDCA sites na ito sa ngayon? Ma'am, no, Ma'am Nina, the Armed Forces of the Philippines, nag-deploy po tayo ng multiple units nationwide. Because of this, we have been providing humanitarian assistance and disaster response in the wake nga nitong Tropical Storm Christine, no. So with this, ang atin pong EDCA sites are multi-role facilities. So with that po, no, sa panahon po na may exercises tayo, darating nga po ang US troops, gagamitin po nila yan as a logistics hub. For instances po na hindi po nila yan ginagamit, no, especially for HADR operations, sa ngayon nga po, pwede po itong maging logistic hub. So dito po, ma'am, no, may mga EDCA site na po tayo na ginamit para po sa pag-aayos, pagsasaayos ng ating mga relief goods. Over and above that, EDCA sites may also serve as a command and control point po
for multiple nations, no? Katulad po ngayon, andyan na po ang tulong ng Malaysia, pati na rin po ang Singapore. So magagamit po natin ng EDCA sites as a command and control hub. So, Colonel Padilla, gaano naman kalaki ang tulong ng assistance ng US Forces sa HADR efforts ng AFP? At ano po ang masasabi ng AFP sa military assistance mula naman sa iba't ibang bansa? Gaano po ito kahalaga para sa atin? Mahalaga po itong mga tulong na ibibigay po ng iba't ibang puwersa po. Sa ngayon po, meron po tayong kinoconduct na exercises in country as of this time po. And with this, nung nangyari nga po itong Bagyong Christine, yung mga puwersa po, tropa po ng Australia ay readily po na tumulong dito na po sa ating HADR efforts. And ito nga po latest, last Saturday, dumating na rin po ang tulong mula sa Malaysia at sa Singapore po. Ano naman po ang papel ng AFP sa rehabilitation efforts sa mga lugar po na sinalanta ng bagyo? Ma'am Nina, ang AFP po, nakikiisa po tayo sa mga proyekto sa rehabilitasyon sa pamamagitan po ng ating engineering units. Meron po tayong talaga po dyan, yung 525th Engineering Brigade po, battalion po natin, nandyan na po sa pagtulong sa ngayon ongoing. Pero after po nito, we help in rehabilitation sa pagtatayo po ng mga pansamantalang tirahan. Pwede po tayo makatulong dyan. Pagkumpuni po ng ating mga kalsada o mga bridges po na mga nasira. At iba po pong critical na infrastructures po sa community na sinalanta ng bagyo. So kasama na rin dito, ma'am, ang pagbibigay po natin ng seguridad sa mga lugar na nangangailangan ng tulong para po mapanatili natin ang kaayusan at kapayapaan sa panahon po ng rehabilitasyon. So ma'am, ito, huling tanong na po mula naman sa ating kasamaan sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. May nasaktan ba sa reported na pag-atake ng Communist Terrorist Group sa relief operations ng Philippine Army sa PU Duran Albay? Natukoy din po ba ang identities ng CTG members na umatake? Sa ngayon, ma'am, I'm still gathering po the exact reports on what really transpired in this incident. As soon po as we get the final details on this, we'll get back to you po and give you po the exact details accordingly, ma'am. Kumusta po yung kalagayan ng parang may isang sundalo po na nasugatan? With that, Ma'am Nina, yung pong ating mga personnel that are affected, agad po natin itong binibigyan ng paunang lunas at ine-evacuate po natin sa nearest facility po para matugunan po ang kanilang medical na pangangailangan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat Nina, and at this point po, we'd like to say thank you po for the heroism and sacrifice of our troops on the ground. And of course, sa ating mga kababayan po, manatili lang po tayong kalmado po at sumunod sa mga direktiba ng pamahalaan. Rest assured po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ay naririto po para protektahan kayo at tumulong po sa lahat ng aming makakaya. Maraming salamat.